Nagkakamali ang iba sa paniniwalang ang Holokausto ay panahong lumipas na at imposible mangyari ulit ang genocide. Nawala ng panawagang paglipol at galit ang mababantang sirain ang isang bayan. Ang banta mula sa Iran ay unti-unting lumaki sa harap ng ating mga mata. Sa harap ng mata ng buong mundo, halos walang pumipigil. Palagi namin binabalaan ang lahat sa panganib ng nuclear bilang banta sa mismong pag-iral natin. Paulit-ulit namin binalaan ang lahat sa dami ng ballistic missile na nagbabanta sa mga mamamayan ng Israel at sa panganib ng rehimeng Iranian. Sa huli, kinuha namin sa sarili. Naming kamay ang kapalaran at sumabak sa dalawang digmaan ng pangangailangan. Sa digmaang ng Leon, pinangunahan ng mga puwersa ng depensa ng Israel at Mossad ang isang pag-atake na nagdulot ng matinding dagok sa rehimeng Iranian. Laban sa mga ginawang layunin ng pagwasak sa ating bayan, laban sa mga nagbitin ng malaking orasan na nagbibilang ng oras hanggang sa ating katapusan. Sa matatag na alyansa at makasaysayang kooperasyon sa pinakamakapangyarihang bansa, magkasama tayong lumalaban para sa katarungan at kalayaan. 40 araw na matitinding labanan ang nagdala ng napakahalagang mga tagumpay, lalo na sa pagpigil sa pangunahing layunin ng kaaway, ang pagwasak sa Estado ng Israel. Muling kumilos ang Mossad sa puso ng Tehran. Nagbigay kami ng impormasyon sa Air Force at tinarget ang mga misil na nagbabanta sa Israel. Hindi pa tapos ang misyon namin. Hindi namin inasahan na matatapos agad ito pagkatapos ng labanan. Pero pinaplanuhan namin ito ng maayos. Inaasahan namin tuloy-tuloy at patatag ang aming kampanya kahit matapos ang mga pag-atake sa Tehran. Matutupad lang ang aming pangako kapag napalitan ng rehimeng ito. Ang rehimeng nagnanais ng ating pagkawasap ay dapat mawala sa mundo. Iyan ang aming misyon. Hindi na lang kami manunood habang may isa na namang bantang eksistensyal. Dahil sa malinaw na utos, hindi na mauulit. Matigas ang mensahe mula sa Jerusalem. Nitong Martes, ika-14 ng Abril 2026 malinaw na sinabi ng pinuno ng Mossad, David Barnea, na hindi pa tapos ang opensiba laban sa Iran sa kabila ng mga pambobomba at ang tunay na layunin ay ang pagbagsak ng rehimen ng Iran. Direktang pahayag at may babala na ipinapakitang hindi hiwalay ang kampanya ng Israel kundi bahagi ng sunod-sunod na operasyong politikal, militar at intelihensya kahit tapos na ang mga pag-atake sa Teheran. Ang nangyari sa aktwal ay isang pampublikong kumpirmasyon ng estratehikong linya. Sinabi ni Barnea na hindi matatapos ang misyon sa mismong oras na humina ang mga labanan. Ayon sa kanya, ang kampanya ay dinisenyo para magpatuloy kahit matapos ang mga pag-atake at matatapos lang ang pangako ng Mossad kapag napalitan na ang tinatawag niyang radikal at ekstremistang rehimen. Ang nagpadala ng mensaheng ito ay ang pangunahing pinuno ng intelihensya, panlabas na opisyal ng Israel na nagsasalita sa isang napakasensitibong panahon at sa isang makasaysayang entablado, isang seremonya ng araw ng pag-alala sa Holocaust. Saan ito mabigat ang epekto? Mabigat ang epekto nito dahil hindi ito sinabi sa teknikal na talakayan kundi sa publiko, dala ang bigat ng kasaysayan at politika. Ipinakita ni Barnea na para sa Israel, ang banta ng Iran ay hindi lang militar kundi nagdudulot din ng panganib ng pagkalipol sa bansa. Ang pagkapangulo ay isang pamatagalang banta na nangangailangan ng tuloy-tuloy na aksyon at hindi lang isang agarang tugon. Paano inilarawan ang estratehiyang ito? Sa kombinasyon ng inteligência, Operasyon Sairand at direktang suporta sa mga pag-atake ng hukbong panghimpapawid. Sinabi ni Barnea na kumilos ang Mossad sa puso ng Tehran at nagbigay ng eksaktong intelihensya para tamaan ang mga misil na nagbabanta sa mga sibilyang Israeli. Mahalaga ito dahil pinapakita ng Israel na ang plano ay hindi lang nakasalalay sa malalaki at lantad na pambubomba. Kasama dito ang pag-infiltrate, panganggalap ng impormasyon, tuloy-tuloy na presyon at pagpapatuloy ng operasyon kahit tapos na ang matinding bahagi ng labanan. Kapag lumitaw ang pahayag na ito, tumitindi ang epekto nito. Dumating ito ilang araw matapos ang anunsyo ng tigil putukan at mga tensyonadong pag-uusap ng Iran at Estados Unidos sa Islamabad na nagtapos ng walang kasunduan, ngunit bukas pa rin ang pag-uusap. Sabi ng pinuno ng Mossad,
tumitingin ang Israel lagpas sa tigil putukan at kasalukuyang usapan. Bakit ito mahalaga? Winawasak ng pahayag ang ideya na kontento ng Israel sa pansamantalang pinsala sa militar ng Iran. Iba ang mensahe. Nananatili ang estratehikong target. Ayon kay Barnea, hindi sapat na bawasan lang ang kakayahan ng Iran na umatake ng ilang araw o linggo. Layunin niyang pigilan ang muling paglaki ng banta at ayon sa kanya, mangyayari lang ito sa pagbabago ng rehimen. Malaki ang epekto ng pahayag na ito. Ginagawa nitong isang bukas at matagalang labanan ang kampanya laban sa Iran na walang pangakong matatapos agad. Nakakatulong ang pahayag na ito para maintindihan ang sitwasyon sa Israel. Ipinapakita ng mga ulat na inilatala nitong Martes na pumasok na ang digmaan sa mahigit 6 na linggo nang walang malinaw na katapusan kahit na malakas ang puwersang ginamit. Nananatiling buo ang istruktura ng kapangyarihan ng Iran at patuloy nitong hinahamon ang mga kalaban sa isyu ng kipot ng Hormuz at estratehikong programa. Sa ganitong sitwasyon, ang pahayag ni Barnea ay nagsisilbing matinding babala. Ang hindi pagbagsak ng rehimen ngayon ay hindi ibig sabihin na nabigo ang plano, kundi talagang binalak ang operasyon na tumagal at unti-unting magdulot na epekto. Sa totoo lang, ang mensahe ng Mossad ay simple at mabigat. At bakit nga ba? Ang rehimen ng Iran ay patuloy na banta kaya nananatili itong pangunahing target. Bagamat maaari nabawasan ng tigil putukan ang ingay ng mga pagsabog, malinaw sa bagong estratehiya na malayo pa ang katapusan ng presyon.